Yo guys, magandang oras po sa inyong lahat. Pag-usapan po natin ngayon mga sangka itong medyo delikadong sitwasyon ngayon ni Chavit Singson, no? Lumiliit ang mundo ni Manong Singson ngayon. At mayroon po tayong balita mula po mismo sa kanya mga kababayan, pag-usapan po natin. Okay, bago tayo magtuloy-tuloy, no? Dating gawi sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel. Tayo po ay road to 2 million subscribers na, guys. Nakikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, ito ang balita mga sangkay. Tingnan po natin. Mukhang naninilikado ngayon itong si Chavit Singson, mga sangkay. Okay, habang nagkikwentuhan tayo, tamang kape lamang po tayo, no? Ayon kasi dito, mga residente daw mula po sa Kawayan, Ilocos Sur, ay naghahanda na po ng isang reklamo. Naghahanda na po na mag-file ng complaint laban po kay former Governor Chavit Singson. At kasama po dito mga sangkay, no? Hindi lamang po yung mga residente ng Kawayan, Ilocos Sur, kasama daw po dito yung mga local officials. Nako po, yari si Chavit dito. Baka ang mangyari na naman nito mga sangkay, sisihin na naman nila si BBM na ito na naman ang dahilan kung bakit nakakasuhan. Siguro, ang tingin ko dito, ngayon lang ang mga tao naglakas ng loob. Kasi yung kumbaga, nakikita po nila na magkakaroon po ng justice na totoo sa panahon po ngayon, mga sangkay. Kumbaga, mayroon po silang lakas ng loob kasi mayroong tutulong sa kanila, which is ito po yung government po natin. We all know naman, mga sangkay, kapag ka mga politiko sa Pilipinas, sila po talaga yung hari. Hindi po tulad sa ibang bansa like Europe, UK, yung mga officials po doon, sabi po ng tito ko na nandun ngayon, shoutout po pala kay Tito Ninong Pastor Fred. Okay, ayon po sa kanya, yung mga officials doon ay talagang mga employee lamang po ng government. Hindi tulad dito sa atin kapag ka ikaw ay gobernador, kapag ka ikaw ay mayor, congressman, senador, para kang boss di ba? Para kang hari sa distrito mo, sa lugar mo. Anytime, pwede ka magkaso kapag ka mayroon kang inayawan na tao o politiko. No? Ba to? Ikaw ang kulit mo, wag ka dito. Okay, tuloy natin. Meron kasing pusa dito sa gilid Pambira. So, tuloy natin mga sanggay, no? Ayon po kasi dito, itong mga residente na to ay magbabalak hindi lang nagbabalak mga sangkay, talagang magfa-file ito ng kaso kay Chavit Singson. At siguro ngayon lamang po sila nagkaroon ng lakas ng loob para gawin ito kasi nga po nakakita po sila ng tulong mula sa ating pamahalaan. Kasi dito sa ating bansa, no? Kapag ka politiko ka, para kang hari, mga sangkay, di ba? Parang walang sasanto sa'yo Hindi ka pwedeng santuhin ng kahit na sino 'Di ba? Pero ngayon, mga sangkay, mukhang nagkakaroon po ng butas itong si Chavit Singson. At ayon po dito, kasama po hindi lamang yung mga residente, kundi pati po yung mga local officials. Dahil daw po ito sa dredging operation by Isla Verde Mining Corp in Barangay Poro. Naku po, minahan pala ito, mga sangkay. Ito na, nagkakalabasan na po ng kung ano man mga impormasyon, no? Kung ano man mga sekreto na mayroon, mga sangkay. Ito po ay hindi po basta chismis lamang kasi ito mismo ay balita mula sa Billionario News Channel. Yan po, mula po sa BNC. Sabi dito, in an exclusive report ng Billionario News Channel, ang mga residente raised alarm. Naalarma daw yung mga residente dahil po sa dredging operation na ginagawa po doon sa lugar na ito
sa pamamagitan po ng Isla Verde Mining Corporation doon po sa Barangay Poro, covering parts of Kawayan and the neighboring town of Santa. We all know naman mga sangkay, kapag usapang minahan, alam po natin kung gaano ka delikado yan mga sangkay sa ating environment. Kagubatan mga sangkay, kapag nasira na, talagang kawawa po yung kapaligiran. Kagaya po nung nangyari doon sa Cebu, di ba? Nangyari sa Cebu, mga sangkay. Minina po yung paligid. At dahil dyan, anong nangyari? Nung nagkaroon ng bagyo, mga sangkay, nakita nyo kung gaano kalakas ang baha, di ba? Talagang winash out. Kasi nga po, wala nang suporta ng kalikasan, wala nang mga punong kahoy na sisip-sip sa tubig tuwing may baha, mga sangkay. So, kumbaga, ito rin po yung pinag-aalala siguro ng mga residente doon. Ayon sa report, the dredging reportedly began in 2024 and was presented as a project to clean the Abra River to help prevent flooding. Ito dapat pala ang purpose. However, mga sangkay, residents claim that sand and other minerals extracted from the site are being transported to a reclamation area in Manila. So, yun pala ang nangyayari, mga sangkay, no? Kaya pala, ayon po sa kanila ito, hindi po galing sa akin, mga sangkay. At ayon po dito, according to attorney Cordero, legal counsel daw po ito ng affected residents, the community, ang komunidad daw po ay naniniwala, the activity goes beyond legitimate dredging and is instead a form of black sand mining, an operation that has allegedly harmed both tourism and local livelihoods. Yun po ang nagiging problema, mga sangkay. Kumbaga, distraction na po ang abot, no, nitong ganitong klaseng pagmimina po doon, mga sangkay. Ang effect sa livelihood po nila, sa turismo nila, malala na, mga sangkay. Ayon po ito sa mga residente doon. At ayon po sa lawyer ng mga residente doon, mga sangkay. Ito pa, the impact on fishing has been severe. So, ang impact daw po nito, ang damage sa mga mangingisda ay talagang malubhana. According to the pambansang lakas ng kilusan, mamamalakaya ng Pilipinas o pamalakaya. Before the dredging project started in 2024, small fishers were able to gather at least 100 cans or 17 liters each of ipon, a species of gobbies per trip. But nowadays, so ngayon daw mga sangkay, they often return with empty nets. So wala na daw po silang nakukuha because the dredging operations have effectively disrupted and driven away the fishes. So ayun ang nangyayari, mga sangkay, yung mga mangingisda, apektado na daw po doon, wala na daw po sila nakukuha, mga sangkay. As a result, ito na ang mangyayari. As a result, ang mga residente daw po ng Kawayan are now preparing to file a complaint before the Office of the Ombudsman against Singson and several Ilocos Sur officials whom they accuse of giving the green light to the dredging activities. Nako po, mga sangkay, iyan naman pala ang nangyayari. Residents allege that Singson was the prime mover behind the supposed black sand mining operation in the area, making him central to the planned case. So siya po ngayon, mga sangkay, yung makakaharap nitong mga residente po doon sa lugar na ito. So ito po yung medyo, kumbaga, bad news ngayon kay Chavit Singson. No, ang dami niya po ngayong problema kasi may isa pa po siyang kaso, no, sa kanya mismong lugar, mga sangkay. At ngayon, mga residente na po mismo doon sa Ilocos Sur, yung nagrereklamo dahil po sa minahan na ito. No? Well, ano man ang mangyayari, mga sangkay, bahala na po ang ombudsman dyan, bahala na po yung bahala na po ang justice system natin kung paano po papanagutin ito. Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.